Mga pare, tingnan nyo lang yan tubig na yan. Sinasabi nila na ang totoong Lightning McQueen ay nahulog daw mismo sa tubig na yan. Kaya dinala ko ang aking higanteng magnet para malaman kung totoo ba o hindi. Medyo nakakabaliw kung totoo man o hindi. Malalaman natin yan gamit ang aking magnet. Pero panoorin muna natin ang video. Hindi ko alam kung totoo ba ito o hindi, pero mga pare, may nakuha ako sa magnet ko. Tingnan nyo sa tali ko, may nakasabit. Mabigat at malaki ang nakuha ko. Malapit na itong lumabas mula sa tubig. Parang kotse talaga ang pakiramdam ko dito. Grabe, ang daming bula na lumalabas mula sa tubig at sobrang higpit ng tali. Malapit ko nang mailabas si Lightning McQueen mula sa tubig. Grabe, tingnan mo, may lumalabas na pulang bagay. Siya ba si Lightning McQueen? O teka, ano ang nakasulat dito? Grabe mga pare, ito ang kotse na pagmamay-ari mismo ni Lightning McQueen. Ibig sabihin, totoo ang buong kwento. Nasa ilalim ng tubig lang si Lightning McQueen at isang parte lang niya ang nakuha natin. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan ni Lightning ng tulong. Gawin na natin to at ituloy lang ang paghagis para mailabas ang kotse sa tubig. Pero hindi ko alam paano nangyari yun. Paano nahulog si McQueen sa ilalim ng tubig? Ano ang dahilan ng pagkahulog niya? Sa ngayon, hindi ko makita. Wala akong nararamdamang mabigat pero may mga bula. Ibig sabihin lang yan mga pare, may nahuhubot tayo mula sa tubig. Grabe, ano yun? May itim na bagay. Sandali, langis ba yon? Lanis para kay Lightning McQueen at makikita natin dito ang simbolo ng bungo na babala. Karaniwan natin nakikita ang simbolo ng bungo na ito sa mga lason mga pare. Kaya baka may nagtangkang lasunin si Lightning McQueen. Kaya baka may mamamatay tao. Baka may mamamatay taong nagtangkang patayin si Lightning McQueen. Baka nalason si McQueen, nawalan siya ng kontrol. Mga ganon. Iyan ang dahilan kaya siya nahulog sa tubig. Kailangan natin magpatuloy para malaman kung buhay pa si Lightning McQueen. Kaya bilisan mo. Ililigtas natin si Lightning McQueen mula sa mga kotse. Mga pare, tuwing ibinabato o sa tiyak na puntong yon, nararamdaman ko ang tensyon. Tingnan mo kung gaano kahigpit ang tali ko. Ibig sabihin, malaki at mabigat ang nakuha natin sa ilalim ng tubig. At tingnan mo kung gaano karaming bula ang lumalabas mula sa tubig. Tingnan natin, baka buong Lightning McQueen na ang lalabas mula sa tubig. May pulang bagay na lumalabas. Sandali, hindi yun buong kotse. Parte lang yun ng kotse. Hindi. Naalala mo yung kumikislap na kidlat? Grabe, oo, sigurado. Buong pitaka mula kay Lightning McQueen. Ibig sabihin, sobrang lakas ng tama ng pagpasok sa tubig, sobrang bigat. Nahiwa-hiwalay si Lightning McQueen. Pero bakit? Bakit? Anong dahilan? Sino ang gumawa nun? Marami pa tayong tanong, kaya kailangan nating ipagpatuloy ang ating investigasyon. At para makakuha pa ng mga pahiwatig, kailangan nating manatili sa lugar ng krimen kung saan lumubog sa tubig si Lightning McQueen. Ginamit ko rin ang magnet ko. Ano pa kaya ang makukuha natin doon? Oo, may naramdaman akong isang bagay. Parang may mga bula, hindi naman mabigat, mukhang maliit lang ito, pero siguradong may nakadikit sa magnet ko. Ano kaya yung lumalabas mula sa tubig? Sandali, ano yon? Mukhang tropeo, isang Champion Cup. Grabe, ang galing! Ang Piston Golden Champion Cup. Ang tropeong ito ay pagmamay-ari ni Lightning McQueen. Si Lightning lang talaga ang may totoong Piston Cup mga kaibigan. Napakamahal at napakahalaga nito. Kaya na yon, maaari nating ipalagay na maraming bagay mula sa pelikula ng kotse ang napunta sa tubig na iyon. Baka may buong Lightning McQueen sa ilalim ng tubig. Kailangan pa nating maghagis para malaman. Sige, tuloy lang. Ituloy ang paghahagis. Tara, Lightning! Ililigtas ka namin! Makakakuha tayo ng maraming bagay mula sa nakakatakot na tubig na iyon. At sa tingin ko, parang... Oo, may nararamdaman ako.
Baka sa wakas, nahuli ko na ang buong kotse, ang buong Lightning, ang bigat niya, at baka mailigtas na natin siya ngayon. Mga kaibigan, kung nanonood pa kayo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Sige na, mag-subscribe na. Hindi ko maililigtas ang si McQueen. Nag-subscribe ka na ba? Ayos! At ngayon, ilalabas na natin ang kotse mula sa tubig, mga kaibigan. Hindi! Pakiramdam ko parang may pinatay akong kung ano, yung piraso ni McQueen. Grabe! Sige, tingnan natin ang lalabas. Isa na namang bahagi ba ni McQueen to o ano? May mga wiring dito, may mga controller tayo para sa mga mata, sa bibig, sa boses. Bakit kailangan ni Lightning McQueen ng mga controller? Buhay siya! Hindi lang basta prop ang kotse na to. Isa siyang buhay na kotse na hinati-hati sa mga piraso. Pero bakit sa ganung kaso, kailangan pa niya ng mga control para sa bibig, sa mga mata at sa boses niya? Ngayon, sobrang magiging komplikado na. Kailangan ba nating iligtas si McQueen o hindi? Kung hindi siya original, kung hindi siya ang totoong McQueen mula sa Cars, ano siya ngayon? Kailangan natin magpatuloy para malaman. Tara na! Pero mga pare, kung hindi siya ang totoong Lightning mula sa Cars, sino siya? At paano ito gumagana? Oo mga pare, tingnan nyo, tuwing itinatapon ko ang magnet sa isang partikular na lugar, nararamdaman ko ang buong kotse sa ilalim ng tubig. Dahil sobrang bigat at sobrang laki nito. May dambuhalang magnet ako na sobrang lakas. Malapit na nating makuha ang buong kotse. O hindi pala. Sa tingin ko may na-off ulit ako. May nakadikit pa rin sa magnet ko, pero hindi buong kotse. Sa tingin ko, kailangan kong magsuot ng scuba diving suit para makalubog sa tubig at makita si Lightning sa ilalim ng tubig. Kung gusto niyo yon, abutin natin ng 10,000 likes ang video na ito. At ako mismo ang sisisid sa ilalim ng tubig at hahanapin ang totoong Lightning McQueen sa ilalim ng tubig. Pero ngayon, tingnan muna natin ang isang bagay na pula. Wow! Uy, sandali. Grabe, ito ay isang pinto! O 95! Mga tol, ito ang numero ni Lightning McQueen. At ibig sabihin nito, nakahanap tayo ng isa pang parte ni Lightning McQueen. Ang lupit nito mga tol. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ito ba talaga ang buong totoong Lightning McQueen o isa lang itong movie prop o ano ba talaga? Bakit natin nahanap ang mga walang kwentang controller at sinasabi nilang sila ay kontrolado nila ang bibig, boses at iba pa. Talagang mukhang bahagi ito ni Lightning McQueen at lahat ng ito ay nag-uugnay sa isang totoong kwento na ang buong kotse ay nahulog sa ilalim ng tubig at nararamdaman ko ito. Ramdam ko talaga ito gamit ang aking higanteng magnet. Pero kahit ganon, hindi pa rin ito buo. Kailangan ko ang buong larawan. Kaya gamitin natin ang aking magnet. Kaya naniniwala pa rin ako na may totoong Lightning McQueen sa ilalim ng tubig at susubukan kong iligtas siya. Sige, patuloy lang akong susubok at susubok. Ayos ba? Sige. Sa pagkakataong ito, medyo nagkamali ako. Medyo mas pakaliwa ang kotse at medyo mas pakanan ang pagkakabato ko. Pero kahit pa paano, may nakuha pa rin ako sa magnet ko. Magaan siya. Pero kahit pa paano, nandyan lang ang bagay na to. Teka, tingin niyo mga pare, isa pang bote yan at nakasulat Rust Is. Pareho nang nasa hood ng kotse. Baka yun ang orihinal na langis para kay McQueen at yung isa ay lason. Kaya baka clue yan para sa investigasyon natin, di ba? Kaya ito ang orihinal na piyesa. Pareho lang sa lahat ng ibang piyesa. Orihinal din sila. Ibig sabihin, ang totoong McQueen ay nasa ilalim pa rin ng tubig, di ba? Ituloy lang natin ang paghagis. Tuloy lang tayo, isa pang hagis yan. Muli, parang nagkamali ako kasi pakiramdam ko mas malayo pa ng kaunti ang kotse. At ayun, may mga bula na tayo. Ibig sabihin, pwede tayong makakuha ng kung ano. May nararamdaman akong nakadikit sa dulo ng magnet ko, magaan at madali lang. Oo, lumalabas na. Malapit ko nang makuha yung bagay na yon. At sandali mga pare, sandali! Ano yon?
Sandali, gulong ba yan? Gulong o kung ano man? Itabi muna natin yung bagay na yan, pero nakikita ko na yung nakuha natin doon. At baka pwede nating subukan sumkitin yung bagay na yan. Halos nakuha na! Nakikita ko pa rin yung nakuha natin. Oo! Ang galing! Ayos ang pagkakasungkit! Makikita pa natin ang isa pang magandang ilaw. Ay grabe! Ito ay mga gulong mula kay McQueen! Eksaktong ganitong klase ng gulong ang meron siya at nakasulat dito na light. Oh, ito ang orihinal na mga gulong mula kay Lightning McQueen. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Wasak na talaga ang buong kotse na to. Pero ano nga ba yung isang nahanap natin? Yung kakaiba. Anong nasa magnet ko? Naalala mo ba yung natagpuan na yon? Yung kakaibang natagpuan na yon? Kaya kunin natin ulit yon. Hindi. Pakiusap, huwag kang malunod. Sige? Oo, tama. Sandali, ano? Ano ba yan? Helmet ba yan? Hindi yan basta helmet, espesyal yan para sa karera. Pero ang mga yon ay sinusuot ng mga tao. Hindi ng mga kotse. Yan ang pangalawa nating natuklasan na may kaugnayan sa bagay na ang buong kotse na ito ay hindi si Lightning McQueen ang kumokontrol, kundi isang tao. Tama ba? Suot niya ang helmet na yon. Siya ang nagkokontrol. Ang buong kotse gamit ang controller na ito. Ang buong kotse, si Lightning McQueen, ay lumubog sa ilalim ng tubig. Pero hindi yon ang buhay na bersyon, hindi yon ang orihinal. Iyon ay minamaneho ng piloto. Kaya siguro nagkamali ang piloto sa langis at yon ang dahilan kung bakit siya nawalan ng kontrol. Tama ba? Dahil nagwala ang kanyang sasakyan. Hindi niya ito makontrol habang nagmamaneho at lumubog siya sa tubig. Isa lang ang ibig sabihin yan. Meron pa ring buo at pulang sasakyan na parang totoong McQueen sa ilalim ng tubig. At ang totoong McQueen sa kasama ang palad ay wala rito. Kaya mga kaibigan, kailangan pa nating imbestigahan. Kung gusto ninyong sumisid ako sa ilalim ng tubig na ito, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. At syempre, i-like ang video na ito. Kapag umabot ng 10,000 likes ang video na ito, gagawa ko ng espesyal na bagay para sa inyo. Ako si Slav, salamat sa panonood at hanggang sa muli. Paalam! Yes.